gamitin ang motor na to guys. Magte-tracer na ba tayo guys over Z900? Hi guys, what's up sa inyo? So as you can see ngayon guys, iba yung dala nating motor. Medyo maingay. Ito sa tropa ko to, iuwi ko lang kasi babuffing natin. Naumpisahan na siya, nakarabing compound kaya medyo maputi-puti. Tapos palitan natin ng seat cover, tsaka papa-adjust natin ng chain. So medyo low na kasi yan. Samahan nyo ako guys. Yun guys, pauwi na tayo. Uwi na natin tong motor niya. Yung may-ari na ito guys is yung may-ari nung Benelli na yellow na sa last vlog natin. Nagpalit na siya ng motor. Second hand lang. Kasi mabilis magsawa yun eh. Sobra. Yung Benelli parang ilang months sa kanya yun. So ayun yung first big bike niya. Ilang months sa kanya yun, pero parang siguro mga around 400 kilometers lang. Dalawang Pampanga lang napuntahan nun. Ang sarap pala na ito guys kasi naka quick shifter. Papakita ko sa inyo mamaya. Ay, nagka-clutch pa ako eh. Ito na itong tracer guys kasi taas niya. Mas comfy siya kaysa sa motor natin. Ito guys, ayun, hindi ako nagka-clutch doon. Ayos, lakas ng motor. Init niya init ng motor. Yan o, lakas ng backfire. Yan ang pansin ko. Grabe yung tunog. Grabe. Bumbo yung tunog. Nga pala guys, may vlog dapat ako i-upload sa Pampanga. Nagpampanga kami bago ibenta yung Benelli nung kaibigan ko nga, yung may-ari na ito. Kaso yun, medyo magulo, ang hirap i-edit. Naguguluhan ako. Kaya most likely mas mauna ko pa itong i-upload. Pero let's try to edit yung video na yun kasi sayang. Minsan lang mangyari yun na mahaya ko sila. So kasama pa yung isa naming kaibigan. Bali, tatlo kami. Pakita ko muna sa inyo yung picture. Ayan. Ay, sobra. Pag B, eco mode. Ramdam yung pagkakaiba eh. Gawin natin yung A. Ayan o. Grabe yung A. Ito tayo. Pero ngayon try natin, diba? Sana ma-upload tong video na to. Pag ganito siya, delay eh. Pero pag ito mas responsive yung throttle niya.
Parang konti lang angat na. Pansinin nyo itong B. Ayun o, ang tagal. Parang ang laki pa ng throttle na kailangan mong igas bago siya aangat yung RPM. Same yan ang throttle behavior na ginawa ko sa A. Pag STD, ito STD medyo okay. Itong 80 na yan. Ayun o, bilis umangat. Same lang yan ng throttle na amount yung ginanong ko. Ang init niya, grabe. Init pala na itong Tracer. 100 yung temp niya. Sapong-sapo ng legs ko, grabe. Napakainit. Medyo mas mataas to ng konti kaysa sa Z9. Tsaka yung handle niya, ayun talaga, malayong malayo. Yung comfort na binibigay nito, malayo sa Z9. Kasi sports touring tong bike. So nandito yung comfort and power pinagsama. Sa motor natin power lang eh, walang comfort. Pero mas malakas torque na ito guys, ha? Ito singitan, okay naman. Samahan nyo ako kinabukasan ni Uito. So bali yung part 2 kinabukasan. Bye guys. So ito yung karugtong ng video natin. Actually guys, 3 weeks ago na to. Yung ibabalik natin na magbablog dapat tayo kinabukasan. So ito 3 weeks ago na to. Binalik ko siya nung kinabukasan na yun guys, kaso di ako nakapag-vlog. Ang kulang na lang talaga nito, fine tuning eh. Medyo basag yung tunog ng exhaust. Magte-tracer na ba tayo guys over Z900? Benta na ba natin yung Z9 natin para dito? Sa tingin nyo guys? Pero grabe yung exhaust na ito guys, pumupunit. Makita nyo guys, ang kintab oh. Binuffing natin to, DIY buffing. May igas-gas-gas kasi ito sa tangke. Pero ngayon wala naman na. Mas mataas lang ata ito ng konti kaysa sa motor natin. Hindi ko sure, pero parang parehas lang na parang medyo mataas din, hindi ko alam. So guys, yung experience ko, yung comparison ko based on experience lang sa dalawang motor. So compare ko lang siya guys sa Z900 kasi ayun yung motor natin, ayun yung nakasanayan natin. Tapos take note lang din guys na 2018 model tong motor na to. So baka kasi yung mga bagong model ng Tracer is hindi na ganito. So yung mga masasabi ko, yung mic pala natin ngayon guys, ito yung mic natin before, naka Hero 8 pa tayo. Kaya hindi ko alam kung okay pa yung quality, pero I think good naman to. Sana. Ang lakas nung jerk nyo sa low speed no? Gumaganon-ganon. Kung pansin nyo sa video, gumaganon-ganon. Pero ano lang to, fine tuning kay Bike Tech, sure ako. Ayun nga guys, balik tayo sa topic natin. Comparison between Z900 SE 2023 versus dito sa Yamaha Tracer 900 2018 model. So dito lang natin siya mako-compare guys, kasi ito yung dala natin ngayon, di ba? Hindi ko naman siya pwedeng i-general kasi baka mamaya iba naman na yung bagong model, di ba? So ang unang napansin ko dito guys, yung init niya, napakainit.
Pero I think sa mga old model talaga parang ganito. Yung dati kasi nakatry ako ng 2016 na Z1000. Ganito yung kainit, kahit malapit lang ako umikot, ang init. So guys, ang init, kung makikita nyo, temp natin 105. Init niya sa legs. So I think yung mga old models kasi hindi pa ayos ata yung cooling system nila. So hindi pa improved, not unlike yung mga bagong model. Kaya baka sa bagong Tracer ngayon hindi naman na ganito. Ramdam ko yung init niya guys hanggang pa ako. Yung motor natin hindi naman ganito kainit. Yung singaw. Yung pangalawang napansin ko is parang mas magaan tong, kagaya nga nung sabi ko kanina, mas magaan isingit-singit to. Yung harap niya ang gaan compared sa naked bike natin. So ito kasi sports touring ata ang type nito, kung tama ako. Pag titignan ng technical specification nyo, same naman siya sa Z9 ng curb weight o yung bigat. Yung traffic alam ko halos same siya o mas mabigat pa nga ata to ng 2 or 3 kilos. Pero guys, when it comes to power compared sa Z9 natin, grabe to, ramdam na ramdam yung pagkakaiba. Mas malakas yung torque neto guys, sobra. Halos umangat na yung harap pag binirit mo. Pero alam ko aangat talaga yung harap neto. Pero ayaw naman natin mangyari yun kasi hindi naman tayo marunong mag-wheelie. Pagdating sa gantong singitan guys, mas madali siya. Tsaka yung turning radius niya parang mas malaki kaysa sa Z9. When it comes naman guys sa suspension and brakes, syempre mas malakas mas maganda yung performance nung sa motor natin. Kasi nakaano rin tayo guys Brembo tsaka Öhlins. Ayun siguro yung naging edge. Quick shifter pala to guys. Ayun. Ayun nga, when it comes to power guys, mas malakas talaga to compared sa Z9 natin. Ewan ko lang pagdating sa duluhan guys, kasi ang alam ko mas mataas yung horsepower ng Z9 natin compared dito. Pero sa arangkada ito talaga ibang iba yung arangkada niya Ayan guys yung quick shifter. Tumupi yung tumupi side mirror. Maluwag yung side mirror. Guys, grabe no guys, nakarating tayo dito ng first to second gear lang gamit natin. Bukod dun sa straight guys sa konting straight. Pero dito tayo nag 6th gear. Kita nyo sobrang traffic kasi dito guys. Kaya sinasabi ko na ayun yung tinutukoy ko na yung power hindi mo rin masusulit talaga lagi.
lalo kung dipandi dito mo lang. Siguro magagamit mo lang to pag long ride talaga, ganyan. Pero syempre may speed limit pa rin tayong sinusunod, lalo sa expressway. Kung Tracer ba pipiliin ko, para sa akin Z900 pa rin. So mas gusto ko pa rin yung naked bike, guys, compared sa sports touring. So personal preference ko lang naman yun, guys. Siyempre nasa gumagamit pa rin. Medyo mas astig kasi tayo tignan dun eh. Pero astig din tayo dito, guys, tsaka maporma rin. Yun lang talaga yung personally na mas gusto ko. Siguro, guys, kung mahilig tayo sa long ride, ito yung mas gusto natin. Kaso hindi kasi tayo naglo-long ride talaga eh, na yung mga more than 300 kilometers, mga ganyan. Kasi kadalasan, guys, breakfast ride, tas mga uwi-uwian lang tayo na mga pinupuntahan, pasyal saglit. Ayan. So ayun lang. Thank you for watching again. I hope you like our video. Please like, comment, and subscribe, guys. So mag-drop down din kayo ng comment nyo, guys, sa thoughts nyo between Z900 and Tracer 900 GT. Yun lang, guys. Bye-bye. Bye, guys. Yan, Tracer. Ayan. So meron siyang 15,000 odd, oh. Tapos pinapalitan lang natin to, guys, ang gulong. Kita nyo, ayan na to. Yan. Gold fork siya, di ba? Pogi din. Yun lang, guys. Bye bye.